Magandang oras po mga kaibigan. Mukhang nasa atin lahat ang mga momentum sa pagkakataon na ito mga kaibigan. Sunod-sunod ang magagandang balita. Ito, pangalawa oh. O sabihin natin, unang-una magandang balita ito. Ayan, oh. Ipinagpaliban mga kaibigan ng Senado, partikular ni Senate President Jesus Cordero. Yun po namang nakatakda sa ng presentasyon ng Article of Impeachment o Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, ano? Ang naturang presentation ng Articles of Impeachment dapat gagawin sa darating po na June 2 o 2nd of June 2025, mga kaibigan. No? Pero nag-decide itong si Manong Cheese na ipagpaliban, mga kaibigan. Ang dahilan ni Manong Cheese Escudero kailangan daw unahin muna ng 19th Congress o ng Senado na itakel o bigyan po ng prioridad ang mga legislative measures bago pa man mag-adjourn o tuluyang magsara ang 19th Congress. Aba saludo tayo kay Senate President Cheese sa kanyang naging desisyon mga kaibigan dahil sino nga ba ang uunahin mo kung ikaw ay isang leader, mapasenado ka man o mapakongreso, sino nga bang uunahin mo? Yun bang uh, yun bang mga bagay na nakakatulong sa taong bayan o yung bagay na naghahati-hati, magpapahati-hati, hindi lamang sa taong bayan kundi maging mga opisyal ng ating pamahalaan. Saludo tayo dito sa desisyon ni Senate President Chis Escudero, mga kaibigan, dahil ipinagpaliban po, ipinospon, pinospon ang presentation ng Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, dahil kung hindi nyo po naalalaman, itong mga senador nga po ang tatayo mga judge o huwes, mga kaibigan, sa impeachment case laban kay BP Sara, kapag nagsimula na po yung impeachment trial dyan sa Senado, pero alam naman ho natin, mga kaibigan, ano, na meron pong mga legal challenges na kakaharapin ang Senado at ng pamahalaan kung sakaling ipagpatuloy, mga kaibigan, ito pong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita na ho mga kaibigan yung mga batikan ng mga politiko, nagsalita na ho yung mga batikang mga abogado, mga magagaling, mga humawak sa mga posisyon, masaselang posisyon ang nakaranas po ng maraming impeachment trials, katulad nitong si dating Pangulong Erap Estrada at ganun din itong si dating Chief Justice Renato Corona ng Korte Suprema, mga kaibigan, silang nagsalita na wala ng oras talaga. Wala ng oras yung Senado, yung 19th Congress para talkayin pa. Yan po namang impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Kung ipagpipilitan man nila, mga kaibigan, yung 19th Congress, doon po na-impeach si BP Sara noong 19th Congress, 5th of February, hindi na po maaring i-carry over sa 20th Congress. Yun yung sinasabi ng mga batikang mga abogado at mga politiko, mga naging senador, may naging Senate President pa, nagsalita na tungkol ho dyan, mga kaibigan. Ano? At ang sabi pa nga, kung ipipilit talaga nila na magkaroon ng impeachment trial sa ilalim po ng 20th Congress, kailangan magsimula muli. Back to zero sila. Dahil hindi nga nila pwedeng i-carry over yung nangyari nung 19th Congress Pero, pag nagtagumpay man sila na back to zero, impeachment, ma-impeach nila uli itong si BP Sara, ang magiging hadlang nila dyan, mga kaibigan, ay yung ating konstitusyon, yung konstitusyon mismo ng Pilipinas. Dahil anong sinasabi sa konstitusyon? Alinman sa mga impeachable officials ng pamahalaan, hindi po pwedeng i-impeach ng 2 beses sa loob ng 1 taon. Oh, di ba?
Di ba? Malinaw yan, malinaw yan. Kahit kaninong abogado nyo itanong nyo yan, mga kaibigan. In-impeach noong 5th of February 2025 si VP Sara Duterte, hindi nyo na maaaring i-impeach ngayon. Ngayon, 2025. Dahil hindi nga pwedeng i-impeach ng 2 beses eh. Ang isang impeachable official ng 2 beses sa loob ng 1 taon. So, mate-technical kayo dyan. Yan ang sabi ng mga eksperto ha, hindi ako nagsasabi. Dahil hindi ho ako abogado, mga kaibigan. Binabasa lamang ho natin yung sinasabi ng mga eksperto at nakakaalam sa batas na ngayon pa lang, nababasa na ho nila, mga kaibigan. Yung sinabi ng June 2, 2025 na presentation ng articles of the impeachment, sabi nila, gahol na oras ang gahol na sa oras ang Senado. Inurong pa ni Chis Escudero, mga kaibigan, di lalo ng gahol sa oras. Kasi itong June, nakakatawa talaga itong mga bataan ninyo sa Kongreso. Ayan o. Eto. Natatawa lang ako, pasensya na kung natatawa ako. Hindi kasi sila parang binabaliwala ho nila yung katotohanan kasi, mga kaibigan Yung mga bataan ni Marcos diyan sa Kongreso, yung mga attack dogs ho niya diyan, mga kaibigan. Pati yung isa pang prosecutor, si Defensor ng Iloilo ba yan? Siya yung isa sa mga mapilit na kaya matutuloy daw yung impeachment trial. Ang sinabi nitong Senate President Francis Chis Escudero, mga kaibigan, bukod ho dyan sa ipinagpaliban yung presentation of the articles of impeachment sa June 2, eto, kung mapilit daw yung mga congressmen, mga kaibigan, Senate President Chis Escudero warned, pinalaan nitong si Escudero ang House of Representatives laban sa pagpupumilit nito ng mga ito or against pushing for the impeachment of Vice President Sara Duterte, emphasizing sa pamamagitan po, mga kaibigan, ng pagbibigay diin na kapag ipinilit ito ng mga kongresista outside the bounds of proper procedure o ito'y ipipilit po nila na hindi nasusunod yung tamang proseso, could ultimately strengthen her position to challenge the legal process. Ibig sabihin, kapag ipwinersa at ipinilit po ng mga congressman na magkaroon po ng impeachment trial, lalong tatatag ho yung tayo at posisyon nitong si Vice President Sara Duterte na i-challenge so, mga kaibigan, at questionin ang legal process nito dyan sa Korte Suprema. Kita niya na? Itong mga batikang abogado, yung mga nagsasalita, mga kaibigan iginit nitong si Escudero sa isang panayam na ang impeachment proceedings kailangan pong masunod yung constitutional at legal guidelines. Yun na nga yung binanggit natin kanina. Yan ho yung mga guidelines Constitutional, yan po yung ating konstitusyon na hindi pinapayagan ho yung 2 beses na magkaroon ng impeachment trial sa isang impeachable official ng pamahalaan. At yung legal guidelines, mga kaibigan, na yun nga yung sinasabi natin na yung 19th Congress, hindi pwedeng i-carry over yung mga proceedings ng 19th Congress papunta sa 20th Congress. Ayan ang linaw ng sinabi nitong si Senate President na binabalaan ho niya, binubuksan ng mga isip ng mga kongresista na may nagmamadaling mga prosecutors kuno. Binuksan ni SP Escudero yung nalagyan ng ulap na kaisipan ng mga prosecutors ng Congress na sa pagmamadali ninyo, lalong tatatag ang tayo ni Vice President Sara Duterte na questionin ang legalidad ng inyong ginagawa, mga kaibigan. Kasi pag ipinilit ninyo, yun pong impeachment trial na yan, impeachment proceedings,
you are doing it outside the bounds of proper procedure ng ating konstitusyon at ng legalidad diyan sa Kamara de Representantes. Iginiit nitong si Manong Cheese na ang Senado, mga kaibigan, ay hindi makakapaglabas o makakapag-issue ng summons o paanyaya sa Vice President Sara Duterte until the impeachment court has been formally convened, mga kaibigan. So hindi pwedeng madalian talaga ito. Kailangan mo nang mag-convene yung Senado bilang impeachment court bago sila makapaglabas ng summon o paanyaya para kay Vice President Sara Duterte. A step that cannot take place until the Senate resumes session on the 2nd of June. Yun nga, mga kaibigan. Pero nabaliwala na ito dahil ipinagpaliban na. Ipinagpaliban na ho. Imbes na June 2, ipinagpaliban na niya dahil nga po may mas maraming mga mahalagang bagay na kailangang tapusin ang 19th Congress kumpara dyan sa impeachment trial na yan. Siyempre naman, bilang paggalang din sa mga gagraduate ng mga senador, mga kaibigan, siyempre may mga nakabinbing silang mga panukalang batas dyan na kailangan kong tapusin. Bilang paggalang sa kanila dahil hindi na sila makakabalik sa 20th Congress. Katulad ni na Senador Tolentino, mga kaibigan, sina Boy Budot, si Bong Revilla, at yung iba pang hindi na makabalik. Natalo nitong nakalang eleksyon. Kung may mga pet projects man sila o mga pet bills ho diyan sa Senado na kailangang tapusin, unahin muna yun para bilang paggalang sa kanila dahil yun ang kanilang magiging legacy sa taong bayan man lang, mga kaibigan, bago pa man matapos yung kanilang termino at hindi na makabalik sa Senado. Tama itong ginawa ni Senador Chis na ipagpaliban muna. Hindi naman kailangan yan dahil hindi nakakatulong para sa pagkakaisa ng taong bayan, kundi magkakahati-hati lamang sa taong bayan at sa mga opisyal ng pamahalaan mismo. So, palakpak para kay Manong Cheese dahil nakapag-isip siya ng tama at nararapat lamang yon para tumahimik naman pansamantala ang ating bayan, mga kaibigan. Naamoy na ba natin ng victory? Ayan ngayong araw, mga kaibigan, baka hindi pa nyo nalalaman, nagkausap itong si Manang Aimee at yung abogado ni PRRD dyan sa Netherlands, sa The Hague, dyan sa ICC, dahil nandun sila ni BP Sara, dinalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang positibo ang naging pag-uusap ni Manang Aimee at ni Attorney Kaufman, at sabi nila we're going to bring home PRRD soon, mga kaibigan. Sana po positive vibes lamang para maging masaya ang lahat. Sa mga kaibigan natin hindi pa nakakapag-subscribe sa Kape at Balita YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, mga kaibigan. Masayang-masayang tayo dyan. Salamat po. Saan man kayo naroon. God bless at ingat po lagi.